Sabi nila, ako raw yung tipo ng lalaking madaling sumuko, lalo na pagdating sa relasyon. Sa umpisa, grabe ako kung magbigay ng atensyon, oras at pagmamahal sa babae. Pero habang tumatagal, pag medyo nagkakaproblema na at kilalang kilala na namin ang isa't isa, para bang unti-unti na rin nababawasan ang interes ko sa kanya. Oo, hindi magandang pakinggan, pero yun ang totoo. Ang prinsipyo ko kasi sa pagmamahal ay una, love isn't supposed to drain me. Kung paulit-ulit na ako nagiging emotional exhausted or mentally stressed, ay doon na nagsisimulang i-question ko kung worth it pa bang ipaglaban ang isang relasyon. Pangalawa, if I have to keep explaining my worth, then I'm in the wrong place. Mas pinahahalagahan ko kasi ang peace of mind ko. Hindi ako yung martyr type na magtitiis na lang dahil nanghihinayang sa tagal ng relasyon. Pangatlo, red flags don't turn green over time. Kaya bakit ko pa papatagalin? Oo, wala akong mahahanap na perfect. Pero at least, makakahanap ako ng imperfection na kaya kong i-handle. Kaya nung naging girlfriend ko si Cristel, kahit 3 taon na ang naging relasyon namin, marami na kaming pinagdaanan at pinangarap, dumating pa rin kami sa puntong iniiwasan at kinatatakutan ng lahat ng mga magkarelasyon. Ano Calvin? Kailan kayo magkikita ni Cristel? Kailan mo i-open up sa kanya yung nararamdaman mo? Naku Alan, di ko nga alam eh. Siguro, bukas kakausapin ko na siya. Makikipag-break up na rin siguro ako. Ayoko na talaga eh. Wow! For the first time bro, ikaw ang nag-initiate ng breakup? Di ba usually, nagiging cold ka lang, tapos yung babae na ikipag-break sa'yo? Wala eh. Dito kay Crisel, patigasan kami. Pag hindi ako nagpaparamdam, ganun din siya. Parang aabutin pa kami ng 1 taon kung hindi pa ako mag-i-initiate ng hiwalayan. So kailan mo balak tapusin? Bukas? Oo, bukas na. Ayoko na rin isipin eh. Grabe ka talaga Brad. Bang klase ka? Ganun lang pala kadaling schedule ang breakup sa'yo? Pre, ano pa ba kasing hihintayin? Pag pinatagal ko pa to, lalo lang kaming mahihirapan. Lalo ko lang siyang masasaktan. Sus! Baka naman naiinip ka lang. Siguro may nakapila ng kasunod, no? Sira! Wala, no. Baka wala pa. Naku, Calvin, ayusin mo yung buhay mo. Paalala ko lang sa'yo, hindi na tayo bumabata. Kailan ka pa magsiseryoso? Bakit? Seryoso naman ako ah. Seryoso saan? Sa pakikipaglaro? Kilala kita Brad. Pagdating sa babae, madali ka ma-fall, madali ka rin magsawa. Kung kilala mo talaga ako, alam mong I don't settle for less. Kaya naghahanap ka ng katapat mo. Ingat-ingat ka na lang Brad ha. Baka mamaya yung katapat na hinahanap mo, yan pa ang magiging karma mo. Sira, di ba pwedeng hinahanap ko lang talaga yung babaeng para sa akin? Grabe naman paghahanap yan. Taas ng standards ha. Kasama ba sa standards mo yung magpaiyak na maraming babae bago mahanap yung the one na gusto mo? Nakailang pakilala ka na sa barkada ng girlfriend. Pati kami nalilito na eh. Alam mo Alan, ganun talaga sa pag-ibig. Parang sugal din yan. Try and try lang. Hanggat makita mo yung taong gugustuhin mong tayaan ng paulit-ulit habang buhay. Kasi kapag pinakasalan mo na yan, at nagkaroon kayo ng mga anak, wala nang balikan. Kaya dapat doon na tayo sa sigurado. Tatlong taon. 3 taon ng buhay ko ang binigay ko sa'yo, Calvin. Sasayangin mo ng ganun-ganun lang? Cristel, alam mo kahit ayusin pa natin to, it's not gonna work anymore. Not gonna work anymore? Hindi na ako masaya. Hindi na tayo masaya. Pagod na ako sa away-bati natin. Napaka-historical mo. Yung mga mali ko dati, binabalik mo ng paulit-ulit. Napapagod na akong intindihin yung mga bagay sa relasyon natin. Cristel, nakakasawa na. Wow! So it's about me. Kahit ikaw ang problema dito, it's me, not you, tama?
Ano bang ako na naman? Ako ang problema? Gago ka ba? Anong akala mo sa akin, tanga? Na hindi ko malalamang may bago kang kalandiang babae? Ano kalandian sinasabi mo? Okay, sige, i-deny mo pa. Diyan ka naman magaling eh. Sa pagsisinungaling. Cristel, kung iniisip mong may third party, pues nagkakamali ka. Kasi wala. Ikaw lang naman nag-iisip na meron eh. Anak ng pusang gala. Alam mo, Calvin, kahit abutin pa tayo ng alas 5 ng madaling araw dito, hindi ka naman aamin eh. Ano bang aaminin ko? Wala nga, di ba? Calvin naman. Kating-kati ka na ba talagang alisin ako sa buhay mo? Yung ganyang style mo, ginawa mo na rin yan sa mga ex mo dati, di ba? Manlalamig ka na lang bigla. Hihintayin mo na lang ako na ako yung bumitaw. Na ako yung mapagod. Para ano? Para maging malaya ka nang gawin ang mga bagay na gusto mo? Cristel. Mahal kita eh. Kahit sinasaktan at binabaliwala mo ko, Calvin, mahal pa rin kita. Eh ako, minahal mo ba talaga ako? Mahal kita ng totoo, Cristel. Alam mo yan. Pero mahal mo lang ako sa mga panahong masaya tayo. Sa mga panahong honeymoon stage pa lang yung relasyon natin. And guess what? Nung nagkakaproblema na tayo, nung hindi na tayo emotionally stable, anong ginawa mo? Imbis na ayusin natin, pinili mo na lang tapusin. Hindi rin to madali para sa akin. Pero ito ang dapat natin gawin sa ngayon. Ito yung tama. So ano? Ganun-ganun na lang? Tapos na tayo? Dahil ayaw mo na? Dahil hindi ka na masaya, itatapon mo na lang? Cristel, sorry. Pero ayoko na talaga. We're done. At doon na nga natapos ang sa aming dalawa ni Cristel. Nasaktan naman ako kahit papano. Hindi naman ako manhead. Pero nakahinga rin ako ng maluwag dahil alam kong hindi ko na dadalhin pa ang sarili ko sa sitwasyong wala ng balikan. Kasi kung patatagalin ko pa yon, mas lalo lang akong mahihirapang umalis. Tulad ng lagi kong ginagawa every after breakup, move on. Nagpo-focus ako sa trabaho, sa pamilya at sa barkada ko. May mga times syempre na namimiss ko pa rin si Cristel, pero hanggang doon na lang yon. Matapos ang halos 2 buwan, nagkaroon ng get-together ang barkada. At syempre, isa sa mapag-uusapan kung paano kami naghiwalay, anong nangyari, etc. Yun pa naman ang pinaka-ayokong topic pagkasama ko ang barkada. Para kasi sa akin, pag-usapang past, past na ako dyan. Wala naman nang mangyayari o mababago kung babalik-balikan pa. Kaya isa na rin sa strategy ko para hindi na namin mapag-usapan, dapat may kasama ako. Either nililigawan o bagong girlfriend. Pero this time, palabas na lang muna. Kaya hiningi ko na ang tulong ng kaibigan kong si Sheila. Uy, Calvin. Sigurado ka okay lang ako dito? Baka ma-OP lang ako dito kasi hindi naman ako kilala ng mga kaibigan mo eh. Okay lang yan. Kaya nga ipapakilala kita sa kanila, di ba? Eh, itong suot ko, okay lang ba to? Hindi ba masyadong revealing? Alam mo naman galing ako sa product shoot ng kaibigan ko. Medyo sexy yung theme kaya ganito yung suot ko. Okay lang yan. Para makita nilang ang ganda at ang sexy ng girlfriend ko, di ba? Sira, anong girlfriend ka dyan? Hindi naman tayo magjowa, no? Yuck! Sinakian ko lang tong trip mo kasi sabi mo, ayaw mong magmukhang left out sa barkada mo. Na kesyo, lahat sila taken at ikaw lang tong single. Kaya nga, yun naman talaga usapan. Ang akin lang, okay na yung ayos mo. At least makita nilang artistahin yung jowa ko ngayon, di ba? Baliw. Siya, sige na, sige na. Basta pagkatapos nito, yung 2,000 ko
transfer mo na lang sa bank account. Oo, syempre naman, babayaran kita. Pagkatapos ng palabas na to. Okay. Tara na, pasok na tayo sa loob. Woo! Cheers! Para sa success ni Francis sa barko! Cheers! Salamat sa inyo mga brad. Buti naman nakapirma ka na ulit ng kontrata, Francis. Ang tagal na rin nung huli, ah. Oo nga, Jeff. Magdadalawang taon na yata. Uy, baka sa pagbaba ni Francis, kasalan na! Yes naman. Kayong una ikakasal sa barkada. Excited na me. Uy, teka, tanungin muna natin si Boss Calvin. Baka naman mamaya, may plano pala siya. Baka siya pala tong unang ikakasal. Ay! Uy, Sheila, ano? Halimbawa ba mag-propose si Calvin ngayon dito sa'yo? Anong sagot mo? Yes na ba? Okay. Naku Calvin, tinatawanan ka lang. Paano ba yan? Mga sira kayo, pinagtitripan nyo na naman yung girlfriend ko. Baka ikaw tumuntig trip. Ha? Ano yan, Trixie? May sinasabi ka? Uy, teka. Pansin ko lang, hindi ata miscongeniality ang atake ngayon ni Bebe Trixie sa bagong jowa ni Calvin, ha? Sa true. Lahat na nagiging jowa ng barkada, nagiging BFF ni Trixie, di ba? Oo nga Trixie. Saka ba't ganyan yung mukha mo? Pansin din namin kanina ka pa nakasimangot. May problema ba kayo ni Francis? Uy, wala ah. Babe, okay ka lang? Ayos lang ako. Baka yung isa dyan ang kailangan yung tanungin kung okay lang ba siya. Ha? Sino naman? Nagkatsikahan na kami kanina ni Sheila. And guess what? Close na kami agad. Kaya nga sa sobrang close namin, nag-share na siya agad ng secret sa akin. Uy, Trixie. Wag. Sheila, ano yun? Sorry, Calvin. Uy, something's fishy. Mukhang may pinag-uusapan kayong di namin alam, ah. Ha? Trixie, babe, ano ba yun? Sorry, babe, ah. Alam kong pa-despedida party mo to. Pero hindi ko lang talaga matiis yung ganito. Anong ganito? Nakaka-intriga naman. Ano ba yan? Spluk mo na nga, Trixie. Alam nyo ba, dinala niya dito si Sheila para ipakilala sa atin as girlfriend niya. Well, in fact, palabas niya lang yun para hindi siya magmukhang kawawa sa atin. Na tayong lahat happy and taken, tapos siya, sad boy kunwari. Dahil single pa siya. Kinarma na siguro siya kaya wala ng babaeng kumakagat sa pang-uuto niya. Trixie, Guys, sorry. Sorry pero out na ako dito. Alis na ako. Uy, Sheila, teka lang. Sheila! Oh my God! Anong nangyayari? Ano ba, Trixie? Francis! Brad, pasintabi lang ah. Pero kailangan ko talagang kumprontahin tong girlfriend mo. Trixie, ano ba talagang problema mo sa akin? Ba't ba lagi mo na lang ako pinag-iinitan? Ano bang ginawa ko sa'yo? Simple lang. Ayoko sa'yo. Alam ko na. Ano? Pinaghiganti mo ba yung ex ko? Nakaibigan mo? Kaya pinapahiya mo ako sa barkada ngayon? FYI, kulang pa yan para sa ginawa mong panuloko kay Cristel. Alam naman nating third party ang dahilan ba't mo siya brinake, di ba? Tapos ngayon ano? Single ka na ulit? Wala na sigurong babae nagpapauto sa'yo, no? Nakakaawa ka naman, Calvin. Halo-halong pride, ego, at insecurity ang style mo. Trixie, tama na. O ano naman? Ano namang paki mo kung halo-halong pride, ego, and insecurity na to? Sino ka ba? Nanay ko? Na pwede akong sermonan anytime? Uy, guys, ano ba? Tigilan nyo na nga yan. Ha? Ano bang? Alam mo, Calvin, mula nang nasali ako sa barkadahang to, lahat na naging jowa mo, naging kaibigan ko. At lahat sila, sinaktan at iniwan mo lang sa ere. Kung may serial killer, ikaw naman, serial cheater! Oh, shims. Trixie, tama na nga yan. Unang-una, wala akong alam dyan sa sinasabi mong third party. Hindi ako nag-cheat kay Cristel. Well, not according to my investigation. Ay, may imbestigahan pala na gagana. My God, Trixie! Siyempre, kaibigan mo si Cristel. Pareho kayong babae. Malamang kakampihan yung isa't isa, di ba? Napaka one-sided mo naman kung siya lang ang pakikinggan mo. Ibali na maging one-sided kesa naman maging gaya mo. Two-timer! Ganun ah! Ayoko na marinig yung mga sasabihin mo, Calvin. Francis! Babe, papalamig na muna ako sa labas. Napakabastos ka usap. Bye, guys! Hoy, Trixie! Di pa tayo tapos ah! Diyos ko, parang teleserye. Abangan sa susunod na kabanata.
At dito ko na-realize na hindi rin pala madali ang pinasok ko. Siyempre, kada nagiging girlfriend ko, pinapakilala ko sa barkada at kinakaibigan na rin nila. Hindi ko talaga in-expect na gagawin sa akin yon ni Trixie. Sa barkada namin, aaminin ko, hindi ko gaano ka-close ang mga girlfriend o boyfriend nila. Kasi noon lang ako sa kung sino talaga ang original na mga kaibigan ko. Sila yung alam kong matitira sa grupo hanggang dulo. Kaya nung pinahiya ako ni Trixie, kumulo talaga ang dugo ko sa kanya. Kaya pala dati, lagi niya akong binabara sa mga jokes ko, sa mga opinion ko sa anumang bagay. Parang lagi siyang irritable sa akin. Sige, sabihin na nating kampi siya sa mga ex ko na nagpapaawa sa kanya. Pero parang mali naman na gantihan niya pa ako to the point na ipahiya niya pa ako sa barkada. Mula noon, lagi na rin akong ilag at irritable kay Trixie. Pag may get together ang barkada, hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya kinakausap. In short, ayoko talaga sa kanya. Minsan nga, pa nakikita ko siya, binubulong ko sa isip ko na sana mag-break na lang sila ni Francis. Umabot na sa ganong level ang pagka-bad trip ko sa babaeng yon. Na pagkatapos ng ilang buwan, hindi ko naman alam na nagdilang anghel na pala ako. Bigla ko na lang nalaman sa GC namin na nag-break nga si Trixie at si Francis pagsampa nito ng barko. Hanggang isang araw, nakatanggap pa ako ng isang balita. Ay, ang bilis naman ng oras. Magti 3 PM na agad. Bilisan ko na nga tong proposal na ginagawa ko. Bumagal pa yung internet. Ano ba yan? May tumatawag. Sino to? Si Andeng. Dapat naman tumatawag to. Hello, Andeng. Hello, Calvin. Busy ka ba? Medyo. Bakit? Patulong naman, no. Ikaw lang may sasakyan na pwedeng lumarga agad eh. Bakit ba? Anong gagawin? Ano ka ba? Hindi ka ba nagbabasa ng GC? Si Trixie kasi. Si Trixie. O ano meron sa bruhang yun? Kasi nga 'di ba, break na sila ni Francis. Aba malay ko. Akala ko joke-joke lang. Naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Sunod-sunod na yung mga kliyente ko. Calvin, punta mo muna ngayon si Trixie sa apartment niya. Mag-isa lang siya dun eh. Isasan ko sa'yo yung address. Bakit ako? Kayo na lang. Chat mo lang si Jeff, si Alan, si Noemi. Kayo na bahala dyan. Hindi nga ako pwede. Nasa Cebu ako ngayon, 'di ba? Sina Jeff, Alan, tsaka Noemi, kaka-out of town lang din. May inattendan silang event. Wala kami ngayon dyan. Please naman, no. Labas ako dyan. Di naman kami close ng babaeng yun. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, ano? Calvin, depressed na si Trixie. Kung ano-ano nang pinagsasasabi niya sa GC. Yung wall niya rin sa FB, kung ano-ano na yung mga shared posts. Tingin namin suicidal na yung tao eh. Pakiusap naman, no. Ikaw lang yung makakatulong sa kanya ngayon. Ano ba yan? Magkaaway nga kami nun, di ba? Tingin mo, pag pinuntahan ko yun, papansinin ako? Pansinin ka man o hindi, wala na tayo doon. Basta puntahan mo na siya ngayon. Humingi ka ng tulong o ano. Kasi baka mamaya anong gawin niya sa sarili niya. Sige. Aalis na ako dito. Isend mo na lang yung address, ngayon na. Bunyemas, for the first time nakasira ako ng isang lumang ID para lang buksan tong... Buisit na doorknob na to. Sa wakas, nabuksan din. Trixie! 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 Ginagawa mo rito. Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Bakit ba? Umalis ka na nga. Ba't ka ba nandito? Trixie, 2 oras ang binyahe ko papunta dito. Iniwanan ko yung 3 kliyenteng naghihintay sa akin. Close deal na yung mga yun. Usap na lang ang hinihintay, pera na yun. Ganong kamahal ang oras ko. Tapos ganito? Anong ganito? Tumawag sa akin si Andeng. Sabi niya, suicidal ka na raw. Baka raw anong gawin mo sa sarili mo. Pero nanonood ka lang pala ng movie habang umangata ng popcorn. Bakit ba? Ano bang gusto mo? In-expect mo ba na pagpunta mo rito, nakabigti na ako? Na bumubula na yung bibig ko, ganon? Trixie naman, nag-aalala ang buong barkada sa'yo. Tarantang-taranta kami kasi baka
Mapano ka? We, di nga. Lahat kayo nag-aalala? Pati si Francis? Ay, Diyos ko. Huwag kang mag-alala. Pag alis mo, itutuloy ko na. Tutuluyan ko na talaga ang sarili ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oh, ayan. Aray! Ito pa. Tigil mo nga yan. Yan yung gamot na lalaklakin ko sana para ma-overdose ako. Yan yung lubid na ginawa ko para itali dito sa leg ko. Tama na! Trixie! Tama na! Akin na yung mga yan. Itatapon ko na mga to. Ano ba? Gusto ko na mawala! Ayoko na! Ayoko na! Bakit ba ganyan kayo mga lalaki, ha? Ba't ganyan kayo? Niloloko niyo ako. Pare-pareho lang kayo! Tama na. Trixie. Nahuli ko sila, Calvin. Nabasa ko yung convos nila. Nabuksan ko yung account ni Francis. Ang kapal ng mukha nila. Baboy! Ang bababoy nila! Habang ako malungkot dito, namimiss ko si Francis. Yung pala siya, may kinakalantari ng iba sa barko? Bakit? Bakit ako? Bakit ako pa yung ginaganito? Hindi ko namang sasabihin ko. Oo. Alam kong may pagkagago rin ako dati pero si Francis, kaibigan ko. Ewan ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mali yun. Mali yun. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Bakit? Paano niya nagawa sa akin yun? Trixie, makinig ka. Ayusin mo ang sarili mo. Huwag mong sirain at sayangin ang buhay mo dahil sa lalaki. Oo, hindi tayo close. Lagi kang inis at busit sa akin. Palpak din ako sa mga desisyon ko pagdating sa pagmamahal pero wala eh. Ganun talaga. Nangyari talaga yung mga ganun. Sa relasyon, merong nag-work, merong hindi. Merong akala mo okay pero hindi pala. Akala mo sila na pero magbe-break din pala. Lagan mo ang loob mo. Hindi ka dapat sumuko sa buhay dahil lang dito. Umangon ka. Hindi madali pero unti-untiin mo. Mag-move on ka. Isang araw, makikilala mo rin ang lalaking talagang para sa'yo. Pagdating ko sa apartment ni Trixie, nag-expect ako ng drama. Pero iba ang nakita ko. Nakita ko ang isang bersyon ni Trixie na hindi ko kilala. Na-witness ko ang isang broken version ng isang taong akala ko hindi natitinag. Isang taong akala ko laging nagmamatigas at nagmamataas. Nawala ang tapang sa mga mata niya. Parang pagod na pagod siya sa mundo. Pagod na pagod siyang umasa at magmahal. At sa mga sandaling yun, sinamahan ko si Trixie bilang isang taong maiintindihan siya. Nakinig ako sa lahat ng mga sinabi niya nang walang panghuhusga. Hinayaan ko siya na paulit-ulit niyang bagitin kung kaano kasakit ang nararamdaman niya. Hindi ko siya pinapatahan. Sa halip, hinahayaan ko na ilabas niya lahat ng galit at hinanakit niya sa mundo. Dahil naniniwala ako na para humupa at mabawasan ang lahat ng mabigat na nasa dibdib natin, ay kailangan lang natin na masabi ito na may isang taong nakikinig sa tabi natin. Pinakinggan ko siya at sinisiguro ko na ramdam niya na andun ako at dinadamayan siya. Habang kasama ko siya noong mga oras na yon, naging tuloy-tuloy na nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung dati nasusuya ako sa presensya niya, ngayon ay napalitan na ng care.
Kung sa madaling salita, na-improve ang pagkakaibigan namin hanggang sa... Good morning. Calvin, Sarap ng tulog mo ah. nasaan tayo? Hulaan mo. Anong hulaan? Asan ba tayo? Tamang-tama, gising ka na. Mag-stopover muna tayo dito para makapag-almusal. Teka, baka ni Rosario La Union? Teka, La Union? Nasa La Union tayo? Uy, Calvin, baliw ka! Usapan natin Bulacan lang ah! Ba't napunta tayo dito sa La Union? Yan, ang himbing kasi ng tulog mo. Ay naku, parang alam ko na to. Ini-scam mo ko ah. Anong scam? 2 beses mo na akong ini-scam mula kagabi. Una, sabi mo susunduin natin sa Andeng sa Baliwag. Pangalawa, itong pagdiretso dito sa La Union. Kaya pala pinapatulog mo na ako kanina. Ito pala balak mo ah. Prank lang talaga yung sasama sa atin si Andeng. Kasi hindi talaga. Alam mo naman pag long weekend, sumasama yun sa jowa niya. Sira ka talaga. At least nag-work yung plano ko, di ba? Baka kasi di sumama sa akin pag di ko sinabing kasama si Andeng eh. Di ka sure. Ha? Ano? Wala. Tara na nga, baba na tayo. Nagugutom na rin ako. Gusto ko nang mag-almusal no. Wow, ang ganda pala ng sunset dito sa La Union. Ngayon ka lang ba nakapunta dito? Oo, ngayon lang. Marami na ako nakitang sunsets dito sa Pinas. Pero ito yung hindi ko pa nakikita. Mahilig ka pala sa sunsets ha? Naman! Alam mo ba, ang sunsets ang nagre-remind sa akin na not all endings are dark and sad. Yung ibang bagay na natatapos, nagiging singganda ng paglubog ng araw. Kasi alam mong may bukas na naghihintay. May darating na bagong simula. Boss, bili na kayo ng souvenirs. May mga bracelet din ako dito tsaka kwintas para po sa inyo. Pang-couple po. Pag bumili po kayo nito at lagi niyong suot, hindi na kayo maghihiwalay. Talaga ba? Totoo ba yan? Opo. Kung bibili ako ng bracelet na yan, tsaka ibibigay ko sa girlfriend ko, ibig sabihin hindi na kami maghihiwalay. Opo, boss. Sigurado po yan. Hindi na kayo magbe-break. Ilang taon na po kami nagtitinda dito. Lahat ng magsyota na bumibili sa amin hanggang ngayon sila pa rin. Babalik pa rin sila dito. Yung iba nga po kinasal na eh. Bili na po kayo, boss. 500 lang po pang couple bracelet. Sige na, bibili na ako. Yun oh. Ito yung bayad. Ayos. Ito po, boss oh. Ito po yung sa inyo. Tapos, ito po yung sa inyo, Ate Ganda. Sigurado po, hindi na kayo magbe-break niyan. Naku, hindi sa akin yan no. Hindi naman talaga kami magbe-break. Hindi naman kami. Ay, hindi po ba? Okay na kuya, sa'yo na yung sukle. Ako na yung bracelet. Naku, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Sana kayong dalawa na pong magkatuluyan. Bagay po kayo! Ano ba yan? Loko yung batang yun ah. Ayaw mong subukan? Ha? Subukan ng alin? Ito. Pwede ko ba itong isuot sa'yo? Calvin, ano ba to? I mean, ano ba tong ginagawa natin? Hindi pa ba obvious? Hindi mo paramdam? Sorry ah. Isa kasi sa motto ko sa buhay, yung do not assume unless otherwise stated. Kaya kita tinatanong, kasi hindi ko alam kung ba't mo ginawa yung mga ginagawa mo para sa akin. Bakit mo... Trixie, mahal kita. O ano? Tatanong-tanong ka tapos ngayon, nasagot ko na. Nananahimik ka. Ito na nga ba sinasabi ko? Kaya ayaw kong uminin sa'yo eh. Hirap kaya ng sitwasyon natin. Para tayong mga nangangapa sa dilim. Minsan, feeling ko gusto mo rin ako. Na-fall ka na rin sa akin, kaya lang... Siyempre, ayoko rin mag-assume. Lalo na nalaman ko, sinabi mo dati sa barkada na hindi ka pumapatol sa tropa. Lalo pa kung tropa ng ex mo. Pero FYI lang ha, hindi mo nalang ex si Francis. Ex ko na rin yun. Ha? Ex mo na rin? Tingnan mo,
Ang dami kong sinabi kanina pero hinintay mo lang mabanggit si Francis bago ka mag-react. Baliw. Hindi no. Hinihintay lang kita matapos magsalita. Teka nga, anong sinasabi mong... Anong ex mo rin si Francis? Ex ko na rin siya. Ex-tropa. At hindi lang ako Ex-tropa na yan ng buong barkada. Siya naman ang namblock sa amin eh. Siyempre no, yung ginawa niya sa'yo, hindi namin tinotolerate yun. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Balik tayo dun sa kanina. Seryoso, Trixie. Ang hirap nitong sitwasyon natin. Nahihirapan na rin akong basahin yung mga kilos mo. Kung ano man ang mga nasa isip mo. Like, ano ba? Parehas naman tayong single. Masaya ako kapag nakikita kita. Ang dami kong gustong gawin at puntahan kasama ka. Trixie, ewan ko paano nangyaring ayaw na ayaw ko sa'yo dati. Naiirita ako. Naiinis ako. Pero ngayon, hulog na yung puso ko. At hindi ko alam kung sasaluhin mo. Bakit? Tingin mo ba ako hindi? Kasabay ng paglubog ng araw, ay siya rin paglubog ng lahat ng kaba at takot na tinago ko sa loob ng ilang buwan. Naglakas loob ako magtapat ng feelings ko kay Trixie. At dun ko nalaman na pareho kami ng nararamdaman. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ko nung time na yon. Kaya naman sa pinakaunang pagkakataon ay pinili kong magbago para sa sarili ko at para kay Trixie. Ayokong sayangin ang pagkakataon na yon para maging isang maayos at mabuting boyfriend para kay Trixie. At pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa dating pagkatao ko pagdating sa mga nagiging karelasyon. Kaya naman nung malaman ko at ng buong barkada ang ginawa sa kanya ni Francis, hindi ako nagdalawang isip na putulin ang pagkakaibigan namin. Sobrang unpredictable na nangyari sa akin. Ang magustuhan ng isang babaeng ayaw na ayaw ko ang personality. Nakakaramdam ako ng kaba habang inilalahad ko ang nararamdaman ko kay Trixie. Dahil hindi ako sigurado kung pareho ba kami ng nararamdaman sa isa't isa. At hindi naman ako nagkamali na maging matapat sa nararamdaman ko para sa kanya. Masarap sa pakiramdam na mahalin pabalik ng isang taong nakikita ka rin sa kung paano mo siya nakikita. Naging maayos ang relasyon namin ni Trixie. Ipinaramdam ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Literal na binaby ko siya. Lahat ng pwede kong gawin na makapagpapasaya sa kanya, ginawa ko para maiparamdam ko sa kanya na mahalaga siya at mahal na mahal ko siya. At ganon din siya sa akin. May mga pagkakataon na cold siya pero iniintindi ko na lang minsan dahil alam ko din naman na madalas wala siya sa mood dahil din siguro kapag pagod at kapag may buwan ng dalaw siya. Alam ko din naman na normal lang naman yun sa mga babae. Naniniwala din naman ako na sa relasyon, hindi naman lahat ng oras ay puro kilig at masaya. Kaya kibit-balikat na lang ako kapag napapadalas ang pagsusungit niya sa akin. Mas iniintindi ko na lang siya. Hello babe, andito na ako sa binyag, kina Alan. Sige babe, pasabi rin kay Alan sorry hindi ako makakapunta. Magpapahinga na lang muna ako dito babe. Masama talaga pakiramdam ko. Sige babe, puntahan na lang kita mamayang gabi after ko dito Bye, I love you. Love you too. Calvin, Brad, musta? Eto, okay lang. Pasensya na na-traffic ako. Ayos lang. Kain ka muna. Oks lang, busog pa ako. Asa na pala yung inaanak ko? Nako, andun sa mama niya. Sleeping Beauty. Nantok sa binyag. Eto, regalo. Salamat Grabe. Ganito pala yung feeling pag meron ng baby sa barkada, no? Mukhang may spoil sa inyo yung anak ko, Oh, si Trixie. Asan pala? Yun na nga
Susunduin ko sana sa apartment niya kanina. Kaya lang, sumama raw yung pakiramdam. Ah, kamusta na nga pala kayo? Eto, ayos naman. Masaya naman kami ni Trixie. May mga konting problema pero manageable naman. Dadaan naman sa usapan. Uhaw naman. Mukhang matured ka na ngayon pagdating sa relationships Dati, konting problema lang sa jowa. Napapagod ka na agad. Nauuwi na agad sa breakup. Siyempre naman, hindi na tayo mga teenagers or early 20s. Hindi na tayo pwedeng makipaglaro ng ganun. Mukhang mahal na mahal mo na. Seryosong seryoso ka na talaga kay Trixie, Brad. Ewan ko ba, Brad? Para kaming aso't pusa dati. Hindi ko nga type yung babaeng yun eh. Oo, physically, maganda naman siya. Sa ugali, wala. Salungat talaga kami. Pero nung mas nakilala ko na siya, doon ko nakita na ang sarap niya palang kasama. Ang sarap niya palang mahalin at alagaan. Siya ka, Brad. Alam mo, siya lang yung naging girlfriend ko na kahit walang ganong nangyayari sa amin. Alam mo na, hindi nababawasan yung attraction at yung pagmamahal. Talaga? Maniwala ako sa'yo. Ikaw pa. Hindi ba sobrang active mo? Oo nga, pero ibig ko lang sabihin, mas nangingibabaw sa akin yung love language na alagaan siya. Bigyan siya ng mga bagay na gusto niya, regalo, quality time, yung ganun. Wow naman. Baka na talaga, Calvin. Kailan ba yung kasal? Magantay lang kayo. Ayokong magplano o mag-isip in advance. Baka di pa matuloy eh. Bibiglayin ko na lang kayo. Abangan nyo na lang. Talaga lang Siguraduhin mo na si Trixie na talaga. Oo, Brad. Siya na talaga. Ay, oo nga pala, Calvin. Si ano? Si ano nga pala? Sino? Si Francis. O anong meron sa kanya? Nakauwi na ng Pinas. Last month pa ata. Nakabakasyon siguro. Aware ka ba? Hindi. Sa atin nga, wala siyang pakialam. Ba't pa ako may paki sa kanya? Chill. Sinabi ko lang naman sa'yo. Nakita kasi siya ng kapatid ko sa isang resto bar nung isang araw. O tapos? Mukhang sad boy na raw Nagsisenti-sentihan habang nainom ng beer. Kabaliwan. Di magsenti siya. Oo nga. Pinasto ko na nga FB niya sa kapatid ko Mukhang hiwalay na sila ng jowa niya Baka kinarma na siya sa mga pinagagawa niya dati. Ay, grabe. Kawawa naman siya kung ganun. Dapat lang sa kanya yun. Pagkatapos niyang lokohin si Trixie, halos masiraan ng bait yung tao dahil sa kagaguhan niya. Kaya kung nakakaawa man siya ngayon, deserve niya lang yun. Babe, bangon ka muna para makakain ka. Wala akong ganang kumain, babe. Ang sakit ang ulo ko. Medyo nahihilo rin ako. Patingin nga. Wala ka namang lagnat. Baka na-overwork ka lang. Di ba nitong mga nakaraan sunod-sunod yung overtime mo sa trabaho? Ang init. Napaso dila ko. Kita mo naman, babe. Umuusok pa, oh. Akin na nga. Susubuan na lang kita. Hihipan ko muna para lumamig. Oh, ito. Oh, anong lasa? Masarap ba? Masarap naman. Masarap talaga ang magluto ng sopas. Kahit inaral ko lang to kanina sa YouTube. Buti na lang may sangkap ka dyan sa ref mo. Oh, babe. Ito, tubig. Alam ko masarap luto ko pero huyain mo pa rin ng mabuti Oh, tinapay. Gusto mo ng tinapay? Pagpapalaman kita. May binili ako dito. Ano bang gusto mo? Cheese, peanut butter, mayonnaise? Kahit ano, ikaw bahala, babe. Sige, ako bahala. Itong peanut butter na lang. Alam mo naman, babe, kahit medyo tumataba ka ngayon ayokong nagugutom ka, diba?
Kaya ito. Tumataba? Ako? Ha? No, babe. Ikaw. Pansin ko lang kasi medyo tumataba ka ngayon. Talaga? Joke lang! Babe naman. Di ka naman mabiro. Kanina ka pa kasi seryoso dyan. Di ka man lang umingiti o tumatawa. Pasensya na, babe. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Sige na. Ubusin mo na tong sopas habang mainit pa. Ikaw, babe, hindi ka ba kakain? Busog pa ako, babe. Ikaw na munang kumain. Tapos, uminom ka ng gamot. Nga pala, mag-overnight na ako dito. Matulog ka lang dyan at magpahinga. Magla-laptop lang ako dito habang pinabantayan kita. Iba ang saya nang dumating sa buhay ko si Trixie. Kaya naman ayaw ko nang patagalin ang lahat para simulan ang forever. At nagpasya na nga ako na mag-propose na kay Trixie. Isang bagay na matagal ko nang pinaghahandaan at kinuntsaba ko na rin si Andeng para maging parte ng isang malaking sorpresa para kay Trixie. Ano, Calvin? Tuloy yung plano? Oo, tuloy natin. Sure ka? Itignan mo yung mukha ni Trixie dun, no? Nakabusangot sa harap ng laptop. Mukhang wala sa mood, eh. May problema lang yun sa trabaho. Mamaya magiging okay din yan. Sa ibang araw ka na lang kaya mag-propose. Parang iba yung kutob ko, eh. Baka mamaya hindi yan mag-yes, sige ka. Sira, mag-yes yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya ngayon na dapat, na-ready ko na lahat ng kailangan. Yung bulaklak na binili ko andyan na. Yung mga pagkain, na-order ko na. Yung singsing andito na sa bulsa ko. Sayang yung momentum. Ngayon ko na feel mag-propose sa kanya eh. Oh, siya. Sige. Bale, anong gagawin ko? Kausapin mo lang si Trixie. Chika-chikahin mo. Para makapaganda ako sa balcony. I-chat kita kapag ready na. Piringan mo siya tapos dalin mo sa akin. Okay? Okay, sige. Game. This is the moment of truth. Grabe. Nakakakaba pala to. Oh, dahan-dahan lang ng lakad, ha? Papunta na tayo sa balcony. Ano bang meron, Andeng? Ba't may pagpiring pa sa mga mata ko? Ano ka ba? Surprise nga, di ba? Maghintay ka kaya, be. O, ayan. Nandito na tayo. Ayan. Alisin ko na yung piring mo, ha? O, ayan. Calvin? Anong ginagawa mo? Ba't ka nakalahod? Trixie. Babe. Honestly, hindi ko alam kung paano nag-umpisa lahat ng to. Paano nangyaring isang araw, nagising na lang ako. Mahal na pala kita. Basta ang alam ko na ngayon, ikaw yung gusto kong makasama hanggang dulo. Wag! Ha? Anong wag? Babe? Babe? Uy. Uy ka lang ba? Trixie. Uy, girl. Okay ka lang? Ba't ka umiiyak? Ano? Tears of joy yan, no? Hindi ka naya yung surprise? Andeng, pwedeng labas ka muna. Ha? Labas mo na ako? Please. May kailangan lang kami pag-usapan ni Calvin. Importante lang. Please. Sige, okay. Tambay na muna ako sa labas, ha? Maiwanan ko na muna kayo ni Calvin. Babe, ba't ka umiiyak? May problema ba? Ba't mo pinali si Andeng? Trixie, ano ba nangyari? Calvin. Uy, ano ba? Nakabahan naman ako sa'yo. Ba't ka umiiyak? Dahil ba sa mga sinabi ko kanina? Dahil ba nag-propose ako? Hindi. Ano? Calvin. Calvin, buntis ako. Ha? Talaga? Buntis ka? Magiging tatay na ako?
Ay, yun ba ang dahilan kung ba't ka umiiyak? Dahil sa saya? Calvin, Ano mo nalaman? Nag-pregnancy test ka ba? Nagpa-check up ka? Ilang weeks na raw to? Alam ko, siguro magto 2 months na to, no? Kasi yung huling beses na may nangyari sa atin, last 2 months pa, di ba? Ano ka ba, babe? Huwag kang mag-sorry, huwag kang umiyak. Mas lalo nga dapat tayong mag-celebrate, di ba? Ito na yung perfect time. Ay, sandali. Itutuloy ko na. Trixie, pakasal na tayo. hindi, Calvin. Ha? Nung hindi. Ayaw mo bang magpakasal? Trixie, magkaka-baby na tayo. Kahit bukas, kahit sa West lang. Pakakasalan kita. Handang-handa na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Ngayon na magiging tatay na ako, mas kakayanin ko lahat para sa inyo. Calvin, hindi nga. Hindi ikaw. Hindi ako? Teka, ano bang sinasabi mo? Diretsuhin mo na nga ako! Kanina pa ako naguguluhan sa'yo eh! Hindi ikaw ang ama na dinadala ko, Calvin. Kaya hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi ako ang ama. Sorry, Calvin. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sorry. Sino? Sino ka man yan? Tado. Trixie, sabihin mo! Sino nga man yan? Francis! Si Francis. Yung ex mo. Yung gagong yun. Siya ang nakabuntis sa'yo? Sorry, Calvin. Hindi ko sinasadya. Tado! Last month, nung gabi nag-aaway tayo, nag-inom ako noon. Lasing ako umuwi. Nagulat ako. Nasa apartment ko na si Francis. May susi pa pala siya nung dating apartment. Diyos ko. Nalaman kong siya yung ama na dinadala ko. Kasi sabi ng doktor, 3 weeks pa lang akong buntis. So anong sinasabi mo? Pinasok ka sa apartment ni Francis. Tapos bigla na lang may nangyari sa inyo? Ganun ba? Lasing ako noon, Calvin! Wala akong pakialam kung lasing ka! Tingin mo bang maniniwala ako sa kwento mong yan? Kaya pala ilang araw ka ng lutang! Laging masama pakiramdam mo! Lagi kang irritable sa akin! All this time, akala ko may nagawa akong mali! Akala ko yung dahilan kung ba't ka nagkakaganyan. Yun pala ikaw tong may tinatago sa akin! Maniwala ka. Hindi ko Hindi, sinasadya. Trixie! Sinadya mo! Sinadya mong masaktan ako! Niloko mo ako! Hindi kita niloko! Mahal kita, Calvin! Naging mahina lang ako. Nagkamali ako. Nagkamali ka? Nagkamali ka? At ako? Ano?
Naging tanga ako? Nagpaktanga ako sa'yo? Sana sinabi mo na lang. Sana sinabi mo na lang na mahal mo pa rin si Francis. Ano yun? Ginamit mo lang ako? Nung mga panahong iniwan ka niya? Ano ako sa'yo? Reliever? Calvin, hindi! Minahal mo ba talaga ako? Minahal kita! At hanggang ngayon, mahal pa rin kita! Si Francis. Ano siya sa'yo? Alam ko, napaka-komplikado na ng sitwasyon. Patawarin mo ako. Ayoko mamili sa inyong dalawa. Wala akong pipiliin, Calvin. Kasi, lalo lang magiging magulo. Bubuhayin ko ang batang itong mag-isa. Trixie, mahal na mahal kita. Ang ginawa mo sa akin ngayon, sobrang sakit. Sobrang nakakagalit. Pero hindi ko alam ba't pagdating sa'yo ganito ako. Pagdating sa'yo nanghihina ako. Mas nangingibabaw pa rin sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya Trixie, baka pwedeng tanggapin mo na lang tong singsing. Handa akong maging ama ng batang dinadala mo. Kahit anak pa yan ni Francis. Walang makakaalam. Hindi na natin kailangan pang sabihin sa kanya o sa kanila. Basta wag mo lang akong iwanan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Parang dinurog ang puso ko. Hindi ko alam ang magiging sagot ni Trixie ng mga oras na yon. Pero ang alam ko lang, kaya kong magpakababa at lunukin ang pride ko basta manatili lang sa akin si Trixie. Wala na akong tinira sa sarili ko dahil ang alam ko lang ay nagmahal ako ng higit sa sarili ko. Minahal ko si Trixie at wala nang sino man ang makakapagbabago roon. Para akong binagsakan ng langit at lupa na wala akong pwedeng takas kundi ang manatili sa sitwasyon na yon at magmakaawa na magstay si Trixie. Sa mundo, walang permanente. Lahat pwede maglaho sa isang kisap mata sa oras na hindi mo inaasahan. Katulad ng pagmamahal ni Trixie para sa akin. Naakala ko, ako na ang nanalo sa puso niya. Umasa ako na ako na lang sa lahat ng oras, pero nagkamali ako. Mahirap makipagpaligsahan sa puso ng isang taong hindi sigurado kung sino ang mas lamang. Pero alam ko na yung pagmamahal na ipinakita sa akin ni Trixie ay genuine naman. Pero dahil siguro sa mga nangyari sa kanila ni Francis, may mga sugat na hindi naghilom sa puso niya, na naging dahilan pa para magbunga ng isa pang sugat. Yan ang mga bagay na iniisip ko kung bakit niya nagawa iyon. Ganun pa man, mas nangibabaw ang pagmamahal ko kay Trixie. Kaya kahit masakit para sa akin ang lahat na nangyari, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Kasi ganun naman talaga dapat, di ba? Kung totoong mahal mo ang isang tao, aakyatin mo ang isang bundok na matarik at mabato na kahit mahirap at masaktan ka, hindi na mahalaga kung ano ang kahantungan nito dahil ang importante, nagawa mo ang lahat para ipaglaban ito.
Minsan ang pag-ibig ay matatagpuan mo sa isang taong hindi mo inaasahang magpapatibok sa puso mong nananahimik at magpaparealize sa'yo na kaya kang baguhin ng pag-ibig. Totoong pag-ibig, katulad ng buong pusong pagpasyahan kong magbago para sa sarili ko. Dahil naniniwala ako na bago ka makapagmamahal ng totoo, kailangan mo muna maging totoo at mahalin ang sarili mo. Sa kabila ng lahat, para sa akin ang pag-ibig ay hindi isang bagay na pwede mo lang tanggapin at ibigay. Ang pagmamahal na kahit anong unos at kahit saang anggulo mo matagpuan, mananatili at sisibol ng kusa sa isang pusong tapat.